Hindi pa man uso noon ang terminong cancel culture, may ilan ang naging tampulan ng pangungutya ng mga netizen. Isa na nga sa mga unang na-cancel si Paula Salvosa, aka I'm a Liar. 2012 nang mag-viral ang video ni Paula na nakikipagtalo sa isang security guard. So I'm a liar. Nung dumating yung officer ng LRT station, that's the time na medyo nag-lay low siya and she was like, "Ma'am, hindi ko kayo na-bloat, ma'am, hindi ko kayo sinigawan." That's the time na lumabas yung line ko na, "So, now you're making me look like a liar." I think at 8 o'clock in the evening of that day, na-upload na yung video. And then it was totally blown out of proportion. Nagalit na yung mga netizens. My inbox exploded. Ganyan. And at 1 a.m., one of my relatives called me and told me na, "Hey, nasa Facebook ka." And my world crumbled. Sunod-sunod ang natanggap na komento ni Paula. Ilan sa mga yan may kasama pang pagbabanta. Well, I don't know if it's common na makatanggap na tawagin kang demonyo or itutulak ka nila sa LRT kapag nakita ka nila. Deserve mo daw na i-gang rape, ganyan. Kung magulang mo kami, ikakahiya ka namin. At noong 2019, na-diagnose siya ng bipolar I disorder at complex post-traumatic stress disorder o PTSD. Paliwanag daw kay Paula ng kanyang psychiatrist, meron na siyang bipolar I disorder bago pa ang insidente. At isang araw ito sa kanyang manic episodes. Usually, naririnig lang natin yung post-traumatic stress disorder sa mga taong galing sa wars. But we also experience it through different traumatic incidents or events in our lives. And that's one of those. But I say complex because hindi lang siya yung nag-trigger, yung mismong event, but also the experience, the cyberbullying, and everything that came after and even before that. Ginamit itong oportunidad ni Paula para mas kilalanin ang sarili at mapalalim ang kanyang pananampalataya. When I came to know the Lord and finally had a relationship with Jesus, that's the time that I have found a community, a Christian community, a spiritual family where you're not judged, people accept you, you are loved, and you know that you are forgiven. Sa ngayon, nasa healing stage pa rin daw si Paula. Pero unti-unti raw bumubuti ang sitwasyon niya sa pamamagitan ng therapy. Ang natutunan daw ni Paula sa insidenteng ito, palawakin pa ang kanyang pangunawa. Doon papasok yung empathy and compassion. Instead of them empathizing toward you, ikaw yung nag-empathize sa kanila. Ikaw yung mas nag-grow ng mas malaking compassion at empathy para sa mga tao na hindi naiintindihan. May payo naman ang eksperto sa mga tulad ni Paula na nakaranas ng cyberbullying. Pause ka muna, pag-isipan mo nga kung ano nangyari, no, and get help din, no, kasi lalo at hindi rin maganda sa mental health ng mga tao yung ganung pangyayari nun. Maganda makakuha ng professional help, even kausapin mo mga kaibigan mo, no, so hingi ka rin ng advice kung bakit ganito yung nangyayari. Ay nako, si Paula, alam mo, magpapasalamat tayo dahil binigyan tayo ng oportunidad na pag-usapan itong bagay na napakamahalaga ngayon. Na sabi nga na, lipat cancel culture ang tawag dun 12 years ago. Diba? So ngayon, ito talagang napaka-relevant na talagang pag-usapan. Gusto kong mag-take off dun sa huling sinabi ni Paula nun sa kanyang pagbabago na ang importante talaga is intindihin ang mga motivation ng tao kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. So yan ang gusto ko itanong sa inyo to start off our discussion. Sa tingin ninyo, wag na natin pag-usapan si Paula kasi nakwento na niya. Pag-usapan natin yung taong nag-upload o kumuha ng video ni Paula at in-upload niya sa social media. Jess, tingin mo bakit niya ginawa yun? Alam mo yung natural tendency ng tao na gusto natin meron tayong sense of control sa mga bagay. Yung minsan gusto nating i-control yung naratibo, yung kwento, base sa kung ano yung nasaksihan natin at paniniwala natin. Minsan kapag nakakita ka ng ganyang isang eksena, halimbawa yon sa isang railway station, pakiramdam mo pag pinost ko ito, baka it's my way of saying na gusto ko ng social justice para dun sa pakiramdam kong taong nagrabyado. Diba? Ipopost mo na lang, pero at the same time, iisipin mo rin, yung ba talaga yung tamang pamamaraan para
makakuha ng sa tingin mo, sinasabi mong hustisya para dun sa taong naagrabyado. Na kailangan ko pang i-post online at para makita ng ibang tao at makakuha rin ng opinion o simpatya ng ibang tao. Okay, that's one motivation. Ikaw sa tingin mo? Ako, Mami, nakikita ko yan, may mga tao nakakalungkot mang isipin na magpo-post at magbe-video sa'yo dahil para sa likes. Para sa pag-usapan. Or minsan, pag may problema ka, nagiging deflection siya. Imbis na makita ng mga tao yung mali sa'yo, ipakita mo na lang yung mali sa iba. Kasi para hindi mapapansin yung kakulangan or kasobrahan sa buhay mo. Ang tawag nila dyan online ay mema. Diba? Mema. Yung mema-sabi. Kasi you know, we had a talk, Mama, kasama ko si Sir James Deacon sa UST. Etong weekend lang na to, it was about cancel culture. Kasi walang exemption yan. Mapamataas ang antas mo sa buhay, mapamababa. Lahat pwedeng maging biktima niyan. But at the end of the day, iisipin mo ano ang motibasyon ng taong nag-post niyan. Ang problema kasi, Mama, meron tayong collective idea. Ibig sabihin, ginawa ng isa, gusto ko kasali ako. Yes. So gawin nating lahat. Lahat. Parang ganun. So yun, so far narinig natin isa parang social justice, palaban, meron akong gustong itama. Yung isa, meron akong gusto itama tungkol sa sarili ko, di ba? Na doon ko na lang ilalabas. Sa'yo, Maui, nasan ka? Ako, actually, both naisip ko, Mami, yung either the social justice or gusto lang nila ng clout. Gusto nilang mag-trend sila online. Ako yung naunang nag-post, ako yung unang nakasaksi. I mean, to at least spread it online. Pero siguro dahil nasabi na nila almost what I think it could be, I'll say na I think it's really important when you post something like that to come from a good place, with good intentions. If it's something eksena na parang you want to spread awareness, kunyari may nang sa scam or whatever, something to that effect, then that's okay because you're trying to help the people. But if it's to bring somebody down for likes, I don't think that's nice, di ba? Ibabangga ko lang dyan. Yes, Naalala Mama. mo, meron nangyari na parang nag-viral din at halos makancel si Megan Young. Pero that's coming from a good place. Yes, yung remember? sa hair. So, hindi mo ma-explain eh. Pag Yes. online, yun lang yung medyo tanong ko doon. Na paano Yun lang. kung you're coming from a good place? Si Megan, ginanon niya kasi, Yes. pero grabe Sa ang ibang culture pagka-cancel pala sa kanya. kasi. Feeling ko dun din pupunta yung medyo matipis kasi yung linya na naghihiwalay between cancel culture and call out Yes, culture. oo. Iba ang calling out sa kinakancel mo yung Okay. tao. Tama. Depende din sa intention at sa motivation. Oo, kaya nga maganda rin na tinitingnan natin, ito mismong napanood natin na kaso, yung nag-post tungkol doon kay Yes. May. Kasi para, ayun na nga, pwede ang sabi mo rin ang nahagip din ni Maui is parang siguro sometimes when you don't feel you are seen, Yeah. gusto mong Yeah, gumawa ng makakauna bagay lang. na magbibigay ng atensyon sa'yo. Yeah. Sa'yo, ano pa naiisip mo na motivation kaya? Ako naman, sa mas simpleng motivation na lang, di ba? Whenever you see something na kakaiba, di ba? Whether it's a statue or whatever, di ba? Ano yung unang mong gagawin? Baka pipicturean mo, o i-video mo. Not necessarily to upload, pero ipapakita mo sa friends mo. Di ba? Yes. Ito yung nakita ko kanina, ganito, kakaiba siya. And so, feeling ko may proseso din yun eh. For example, pag nandyan ako at nangyayari yun, number one, documentation. What if may legal something, whatever, at least may nagdo-document. May audio yan, may video, di ba? So, depende rin sa paggamit ng documentation na yan eh, di ba? Alam mo, tama si Justin. Kung minsan hindi ka kailangan pumunta laliman eh. Kasi yan din ay reflection ng ating lipunan ngayon. Yes. Ganun na ngayon eh. Lahat naka-cellphone, Oo. lahat gusto nyong naka-document, Yes. di ba? Gusto nyo Tama. i-share. Tsaka maaaring, journalism din yan eh, di ba? Yan, oo. Kung naging insidente talaga yan, which is naging insidente nga, pag ipinadala sa news station or whatever, at least may basehan sila sa totoong nangyari dyan, di ba? Isa pa na hindi pa natin nababanggit and reflection din sa ating panahon ngayon. Iba, trabaho, bayan. Oo. Di ba? Yes. Yung mga Pwede rin. magtotroll, o army, Nako. Meron yung mga silang ganyan. nagtotroll, o kaya nagbabas. Kuminsan dahil doon sila kumikita. Pero, yung sinabi nyo nga, nandun din ako eh. Either yung isa, yung parang gusto mo ng hustisya dahil ganun ang pagkatao mo, napalaban ka. Gusto mong itama ang mali.
Yung isa naman, may problema ka na hindi mo alam kung paano lulutasin o hindi ka maka-escape, ilalabas mo sa ibang paraan. Yung ding projection na yung bagay na tingin mo ayaw mo sa sarili mo, ibibintang mo na lang sa iba. So meron din yung ganyan, yung how to deal with your own demons, di ba? Okay. And then, yun na nga, yung isa nga na parang kabuhayan, marami talagang mga dahilan. Pero ang kailangan nating isipin at tandaan, lahat ng ating aksyon, di ba, meron niyang epekto. Yes. Na kailangan talaga tayo, ginamit mo na yan kanina, nag-uusap tayo tungkol sa showbiz, yung accountability. So, yun ang kailangan ngayon nating isipin. Kapag ginawa natin ito, ano man ang motivation nyo, maganda man o hindi, naisip pa natin ang magiging epekto dun sa iba. Yes. And yun. Tsaka mami, add ko lang, nabanggit to ni Mama Dims kanina off-air, na minsan sa isang storya, there's your truth, there's my truth, and then your side of the story, my side of the story, and then the truth. So minsan talaga, napansin ko, ang mga netizens, napakabilis humusga, mag-judge, mag-comment. And you know, nobody is perfect, diba? Tsaka ang akin lang, siguro before you make any comments and add fuel to the fire, i-check nyo po muna ano ba talaga yung storya. Yes. Kasi unfair po yun sa mga taong nadadamay. Tapos yung grabe ng pagkadamay nila, umaabot na sa mga PTSD, depression. Minsan hindi po natin nare-realize na ganun kalaki po yung impact na nabibigay ng simple nating comment na hindi maganda. Snowball effect eh. Masakit. Di ba? At saka ang hilig din kasi nating magkwento at gumawa ng kwento. Totoo. So ang nangyayari, para maiba, magdadagdag ka ng konti na akala mo inosente, pero lalaki pala. Yes. Hilig din talaga kasi ng mga Pinoy sa chismis. Totoo So kapag meron naman. kang nasagap na isa, kahit wala kang basehan, gagatungan mo para lang mas mapalaki. Mas marami akong makukuha ang likes. Mas marami akong makukuha ang attention kapag ginatungan ko to. Empowering information, Oo, di ba? eh. Parang feeling mo, galing mo pag alam mo lahat o pag may Sa panahon ka. kasi ngayon, information is currency. So pakiramdam mo, kapag meron kang alam, may power ako. Kasi kahit sa comment section, pwede i-like yung comment mo eh. Tama. Diba? I-like. Yan na nga eh, pati yung pag-uusga, hindi lang dun sa taong kinunan mo, pati na rin yung mga nagko-comment. So maganda rin isipin kung bakit din tayo nagko-comment in the way that we do. Talagang kailangan kalawakan lang talaga ng pag-intindi. Hindi ibig sabihin na ikukundinan nyo. Hindi ibig sabihin na pag may nakita kayong pangit, halimbawa pag may nakita kayong basher or troll, na ikukundinan nyo na okay lang yon dahil naiintindihan nyo kung na sila. Hindi. Para lang kung kayo yung biktima, mas madali ng konting matanggap kung isipin nyo, naku, may pinagdadaanan yung taong yon, di ba? Gandang diskusyon. Napakagandang diskusyon. I feel ko ang dami nating take away. At saka itong cancel culture na to is really a hot topic. Yes. Lalo na with the social media these days. No? So, let's have a part 2. Dapat, Mami Chiki, what do you think, diba, for this cancel culture topic? Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.